lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng walang tigil na ulan at pagbaha. Kabilang po dyan ang Kalumpit, Bulacan, kung saan mahigit 40,000 pamilya ang apektado. Mula sa Kalumpit, Bulacan, saksi live si Nico Wahe. Nico. Maris, isinailalim na sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan matapos malubog sa baha ang lahat ng 29 na barangay dito. Kasama dyan ang barangay Sapang Bayan na palaging binabaha dahil karugtong na Pampanga River na madalas ay high tide. Dito lumaki, nakapag-asawa at dito na rin nagkaapo sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan si Aling Esmeralda. Sa lahat daw ng pinagdaanan niya sa buhay, palagi rin niyang kasama ang baha. Halos hindi na raw umalis sa barangay nila magmula noon pa. Nagkakatalo na lang kung gaano kataas o kababa. Siguro po habang na yan, yung high tide na yan, makahabang panahon na yan. Katabi kasi ng barangay ang Pampanga River na madalas high tide. Kailan ba huling nawala ng tubig dito? Ala pa po. Diretso po. Nung March, nung Tag-Araw? Tag-Araw lang po. Tapos, maski po Tag-Araw, meron po. Hindi naman po nawawalan. Kaya mga bahay na lang dito ang nag-adjust. Karamihan may second floor. Marami rin sa mga residente may kanya-kanyang bangka. Kapag wala namang bangka, ganitong salbabida ang meron sila. Ay, lalabas natin. Ito, ang salbabida ni Nanay Esmeralda. Ginagamit to nung kanyang mga apo kapag papasok sa eskwela. Ito, nilalagyan nila ng bangkito at may palanggana sa butas ng mismong gulong na salbabida para dito sila uupo at makapasok sa eskwela. Ang iba naman, sirang ref ang gamit. Halos araw-araw po, high tide ang nangyayari po sa amin dito. Kaya po ang mga bata na nag-aaral, nahihirapan po. Ang mga residente po rito, nahihirapan din po. Mas malala raw ang taas ng tubig lalo ngayong masama ang panahon na dulot ng habagat. Nakaamba pang tumaas ang tubig bukas dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide. 4 na sunod-sunod na araw yung ganyang kataas mula bukas. At dahil nga tila forever ang tubig dito, 100 ektaryang sakahang lupa ang hindi na napapakinabangan. Nagmimistulan na lang ito mga ipunan ng tubig. Ang magsasakang gaya ni Kagawad Renato, hindi na raw alam ang gagawin sa kanyang lupa. 1 dekada na hindi nakakapagsaka. Dahil sa pagkakakuhan, pumapasok agad ang alat. Umaasa silang makababalik muli dahil sa flood control project na sinimulan na noong nakaraang buwan ng DPWH. Pag yan po ay nagawa, unti-unti na pong mababawasan ng high tide dito. Isa lang ang barangay Sapang Bayan sa 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan na lubog sa baha ngayon. Kaya ang lokal na pamahalaan nagdeklara na ng state of calamity. Handang-handa naman po kami kung ano man po yung disaster po na aming naranasan sa ngayon. Yung mga dati pong hindi nilulubog, ngayon po ay nilulubog na din. Lalo higit yung mga subdivision po. Halos wala nang labasan yung tubig. Mahigit 40,500 na pamilya na ang apektado. Katumbas yan ng mahigit 131,000 na individual. Mahigit 300 namang pamilya ngayon ang nananatili sa evacuation centers. Plano raw ng LGU na magtayo pa ng mas maraming flood control project. Naging successful yung flood control sa bayan, sa barangay ng Corazon, dito sa bayan. Bali dati kasi pag ganyang bahaan, halos 1 month to 3 months. Bago mo humupa yung tubig, gano'ng katagal. Nung ginawa yung flood control doon, na-testing na, approved siya. Bali, ngayon, 1 to 3 days lang. Maris, ayon sa MDRRMO ay aabot na sa 19 na ektaryang pananimang nasira dahil sa baha. Nakakahalaga yan ng 3.8 million pesos at posibleng madagdagan pa ang numerong yan dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide bukas na magiging dahilan ng mas mataas at mas malawak na pagbaha. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.